Hi guys, in this video ituturo ko sa inyo kung paano ko ginamit itong Xiaomi Mi Pad 6 ko as infotainment dito sa aking sasakyan. Tapos dito rin ituturo ko sa inyo kung paano mapapagana yung Android Auto para magamit nyo naman siya sa navigation. At the same time makapag-connect din kayo sa internet. So later on, sundan nyo lang tong step by step. Ito nga pala yung mga ginamit ko na car mount para maidikit yung tablet dito sa harap ng head unit ko. Ayan. So bumili ko ng dalawa nito. Ayan, Away yung brand. 100 lang to sa Lazada. Sobrang dikit niya. So yung isa nadikit ko na, ayan siya. So dito ko ilalagay yung tablet para maging infotainment ko siya. So papakita ko sa inyo kung paano ko siya ididikit. So nagmark na ako ng dito, nagsukat na ako kung gaano siya kataas. Ayan. Tapos ididikit ko na tong car mount holder. Ito, magnetic car mount holder ang tawag dito. Ayan, susukat natin sa kanya. So dito siya. Dito ko siya ididikit. Yan, dyan. So yan ang itsura niya pag nakadikit na yung magnetic car mount holder. Ayan, yung dalawa na yan. Dyan ko ipipwesto yung tablet later on. Itong car mount holder na to, inclusive na yung stainless na metal plate. Ito siya. Nadikit ko na siya sa likod ng case ng Mi Pad 6 ko. Ayan, dalawa na yan. Ayan. Yan bali yung didikit dun sa magnet na dito. Sobrang lakas ng magnet niyan. So try natin idikit. Ayan. Ayan siya bali. Sentro mo na lang, pwede naman siyang i-tilt, yan, ganyan. Kaya pwede mo siyang i-tilt, ganyan. Bali, ganyan yung magiging itsura niya, o diba? Panalo. Itong Mi Pad 6. Tapos, pwede mo rin siyang gamitan ng Android Auto. Pero since Wi-Fi lang tong Mi Pad 6, kailangan mag-connect ka through hotspot para makapag-internet ka. So papakita ko later on kung paano ko siya kino-connect sa aking phone para maging Android Auto siya at saka para magamit mo yung internet at the same time yung navigation. So para mapagana mo yung Android Auto dito sa tablet, kailangan mo mag-download ng Head Unit Reloaded app sa Play Store. So kailangan na-connect muna tayo sa Wi-Fi natin sa bahay para ma-download to, para may connection na siya sa internet. So punta lang tayo sa Play Store, tapos i-search lang natin dito Head Unit Reloaded. Head Unit Reloaded. So ito siya. Ayan. Ayan yung icon niya. Then ito na po yung initial screen ng Head Unit Reloaded. May mga kailangan lang pong permission tayo na i-allow para magamit natin siya. So next lang po natin. So allow Head Unit Reloaded to access this device location. I-allow lang natin siya while using the app. And then we need access to the device microphone while using this app. And then phone access needed since magagamit nyo yung Head Unit Reloaded pagsagot ng mga calls nyo. Allow lang din natin siya. Then Bluetooth, allow. Notification permission, allow. Then we're done. Then okay.
Then, allow lang natin yung modifying system settings. Back, ito na po yung initial screen. So, na-try ko na tong app na to, gumagana siya. So, may tip lang ako sa inyo para maganda yung maging graphics ng Android Auto nyo pag nakakonect na. Punta lang tayo dito sa settings, then graphics. Makikita nyo dito yung pixel density. Ito. Ang sweet spot dito na na-try ko is 182. Yan. Kasi pag yung hinayaan lang natin kung ano yung default na pixel density niya, masyadong pixelated yung maps, tapos hindi mo siya mababrowse, hindi mo siya zoom in or zoom out. So ito yung pixel density na recommended ko. Okay lang natin. And then back. So ang next step is i-connect na natin yung Wi-Fi launcher sa phone natin para makakonect dito sa Mi Pad 6 natin. Make sure lang na naka-on yung Wi-Fi itong Mi Pad 6 and then naka-on din yung Bluetooth. Kasi magko-connect tayo through hotspot nung mobile natin. Gagamitin natin yung mobile data. So, lipat tayo sa Wi-Fi launcher. Para makonect natin yung phone natin at saka yung head unit reloaded ng Mi Pad 6 natin, kailangan natin i-download yung Wi-Fi launcher sa Play Store. So dito yon. So yan. Search lang natin dito sa taas, Wi-Fi launcher. Yan. Then open lang natin siya. Tapos install natin. Hintayin lang natin siya ma-install. Hintayin lang natin. Yan. Security scan lang ng phone. Tapos open natin yung app. Tapos i-allow lang natin to para sa positioning. Allow. Tapos Wi-Fi launcher wants to turn on Bluetooth. Allow lang din natin. Yan, allow. Tapos may kita nyo dito, permission needed. We need to allow this app to display over other apps. Necessary to start Android Auto. So okay lang din natin. Ayan. Wait lang natin siya. Hanapin lang natin dito yung Wi-Fi launcher. Ayan. Ito. Allow display over other apps. I-on lang natin yan. Then back. Yan. We need to, tapos another permission na naman. We need to modify system settings in order to toggle the hotspot on and off when connecting to your car's Bluetooth. Okay lang natin. Ito, allow lang din natin to. Back. Yan. Pati yung battery optimization, i-need din natin siya i-allow. Yan. Ito kasi yung default battery saver. So, lagay lang natin siya sa no restriction. Then, okay. Ayan. May kita nyo dito, great, all permissions are granted. Okay na yan. Once na ma-install nyo yan, i-connect na natin yung phone natin at saka yung tablet para mapagana natin yung Android Auto. So, ang first thing to do is kailangan naka-data na tong phone mo. So, i-on mo yung data. Ayan. Tapos, i-on mo rin yung Bluetooth mo. Tapos, nakapatay na yung Wi-Fi natin ha. Data na lang baling gamit natin. Then, i-open mo yung hotspot. Ayan, naka-open na siya. Then, sa tablet naman, open mo yung Wi-Fi mo and then Bluetooth. Then sa Wi-Fi, mag-connect ka dun sa hotspot ng phone mo. Yan, Redmi Note 9 Pro yung phone ko. So dito ako magko-connect.
connected na siya. Once na na-open mo na yung Wi-Fi tsaka Bluetooth dito sa tablet mo, tapos naka-on na rin yung data sa mobile phone mo, pati yung Bluetooth niya tsaka hotspot, open mo lang tong Head Unit Reloaded na app. Ayan yung initial screen niya. Yan. So para ma-connect na yung tablet mo sa phone mo, para magkaroon ka ng access sa internet at saka para mapagana mo yung Android Auto. Sa phone naman, ito yung phone. Yan. Open mo lang tong Wi-Fi launcher. Yan. Then start Wi-Fi service manually. Yan. May kita mo na-connect na kaagad yung tablet mo sa phone mo using Android Auto. Ayan na itsura ng Android Auto. So ito yung Google Maps. So yan. Ito yung Spotify ko, tapos ito yung Google Maps. Tapos pindutin mo lang to para makita mo yung mga apps ng Android Auto. So yan, mapapagana mo na siya. At the same time, magagamit mo na rin tong tablet mo, which is may Pad 6, para magkaroon ka ng navigation while driving. Tapos kung gusto mo naman makinig ng music, so yan, may Spotify ako. Ayan. So connected na siya. Hindi ko na lang ipi-play yung music, baka makopyright tayo eh. So ganun lang kasimple, di ba? Double purpose na tong Pad 6 natin. So pwede mo na siyang gawing infotainment. Simple lang, di ba? Sige, yun lang. Salamat. Pag may questions kayo, comment down below para masagot ko. Thank you.